Bagyong Rolly. Okay? Buti po sa atin ganito lang at ipag-pray po natin na maging ganito lang ang ano po natin. Okay? Nagpapasalamat rin po tayo sa mga decoration na ito, sa mga lanay na Paskong-Pasko na po talaga sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Sige po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Nababasa niyo po ba? Ano po yung title ng pag-aaralan natin ngayon? Okay. In Matthew chapter 24, kasama ng Panginoon yung mga alagad, nagtuturo ang Panginoon, at bigla na lang, yung mga alagad ay, out of curiosity, ay tinanong ang Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, ano po ba ang mga palatandaan na ikaw ay muling babalik? Okay, kasi parang ang pagtuturo ng Panginoon na siya ay muling babalik. Napausisa tuloy, napatanong po tuloy ang mga alagad. At napakaganda rin po yung katanungan nila, katulad rin po sa atin, na ano na po ba yung mga palatandaan na darating ang Panginoon. Sige po, pag-aralan po natin ito. Next. Okay. In the book of Luke, ito po ang sabi, as it was in the days of Noah, so it will be also the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even so, will it be in the days when the Son of Man is revealed. Si Jesus po ang pinapatungkulan po dyan na ang pagdating daw ng Panginoong Yesus ay yung kapanahunan ni Noah. Okay, yung mga panahon ni Noah ay, ang mga tao raw ay nagkakainan lang, nag-iinuman, nagkakasayahan. At ganoon din sa kapanahunan ni Lot, ang mga tao nun ay nagkakainan din, nag-iinuman, nagtatanim, gumagawa, nagbibuild. At grabe na po yung karumal-dumal, yung kasalanan ng mga taga Sodom at Gomorrah at ng panahon ni Lot, na minsan nga yung anghel ay nagkatawang tao. At nabalitaan yun ng mga taga Sodom at Gomorrah, at gusto nilang makatalik. Excuse me po sa words, kasi yung sabi sa Bible At pinaligiran nila yung bahay ni Lot. Ganon kasi yung kultura doon. Nung panahon na ng Sodom at Gomorrah, grabe na po yung kalaswaan. At sa takot ni Lot, na sila ay guluhin, baka batuhin o patayin, sabi ni Lot, huwag niyo na lang kung pakialaman yung bisita ko. Huwag niyo na silang gambalain. Etong mga anak ko, never been touched, never been kissed, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo. At parang titignan natin, parang shocking kung bakit ganun ang statement ni Lot. Hindi natin siya masisisi. Kasi ganun na po yung kultura doon. Pangkaraniwan na lang sa kanila yun. Yung mga kalaswaan, yung sex na nagpapalitan ng asawa, nanay sa anak, tiyuhin sa anak, magpipinsan. Talamak na sa kanila. Kaya yung statement ni Lot ay ganun na lang. Ganon din sa panahon ni Noah, yung mga anghel ay nagkatawang tao ay gusto rin makipagtalik ng mga taga doon.
At yung iba nga ay napangyayari yun. At doon po nagsimula kung bakit nagkaroon ng mga higante. Okay, totoo po yung mga higante, yung mga malalaking tao. Kasi nung kapanahunan na yun, yung mga anghel at yung mga tao ay nagtalik sila. Eh, syempre, malalaking bulas yun. Doon nagsimula ang mga giant, mga tatangkad, malalaking tao. At ganun po ang kasukdulan ng kasalanan noon at umapaw na po yung galit ng Diyos. Nung panahon ni Noah, para sila ay ma-destroy, magpapaulan ng Diyos ng 40 days and 40 nights. Universal flood sa buong kadaigdigan. At habang binibuild ni Noah yon ng 120 years, napakatagal, 120 years. Kasi 8 lang naman sila eh. Siya, yung asawa niya, yung 3 anak, at saka yung 3 manugang, tulong-tulong sila. O maaaring siguro may inuupahan si Noah na trabahador, pero wala kang naniniwala kay Noah dahil pinagtatawanan siya, kinakantyawan, pinipersecute dahil nga ang sabi nila, si Noah ay nababaliw na, nahihibang na, papaano magkakaroon ng baha? Eh, wala namang ulan, bibihira. Kaya ang mga tao tuloy sa kasiyahan, pero si Noah, hindi siya natinag, hindi siya nakinig sa mga tumutulig sa kanya, yung nagtatawa sa kanya, tuloy lang sila. At si Noah po, is the type of church. At yung arko is the type of Jesus. Uulitin ko po, si Noah is the type of church na siya yung mga ngaral, magbababala, magbibigay ng warning na may darating na paghuhukom ang Diyos, may darating na baha, kailangan ng mga tao ay magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, at lumapit sa Kanya, magpakumbaba. At yung arko is the type of Jesus Christ. Kasi yung arko po, kung mababasa niyo po yan, iisa lang ang pintuan. At sabi sa John 10:4-6, si Jesus ay the only way, the truth, and the life. Tapos may mga bintana. It symbolized na kailangan ng liwanag para masinagan yung mga hayop, sila Noah, at least kahit may hangin din na may papasok. May mga ibig sabihin po yun. At ang tao, para maliwanagan din, kailangan niya ng salita ng Diyos, ng illumination, ma-enlighten siya, magkaroon siya ng understanding, at magkaroon ng pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos na lumikha sa Kanya. At in spite ng pangangaral ni Noah, walang nakikinig sa Kanya. Tuloy sila sa kainan, sa kasayahan, tuloy sila sa kahibangan nila, sobrang pagmamahal sa sarili nila. Ganun daw ang pagdating ng Panginoon sa panahon natin ngayon. At yan po yung papag-aralan natin, kasi pinag-aaralan ko po yan, kung yung kakatulad po nung sa Bible reading natin yung Genesis, pag-aaralan po natin yan yung end times. Ang ibig sabihin po ng end times, yung pag-aaral yan ay eschatology. O living in the last days. Kasi po tayo ay nasa huling panahon na po natin. Uunti-untiin po natin yan na pag-aralan para maliwanagan po tayo. Kailangan malaman natin ang orasan, ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. May dalawang klase po ang pagbabalik ng Panginoon. Una, yung rapture. Yung salitang rapture ay wala tayong mababasa din sa Bible, pero sabi sa Thessalonica ay kinot daw in the air. Kumbaga sa kinuha, sinalubong sa himpapawid. Rapaso, ang ibig sabihin ng Greek or sa ay rapture. At He will come like a thief in the night. Katulad daw ng isang magnanakaw sa gabi, darating ang Panginoon, at anytime, pwedeng mag-rapture. Okay? Di natin alam, baka mamayang gabi. Kaya magugulat na lang yung mga kapitbahay, bakit wala na kayo?
Tapos yung mga eroplano magkakabangga kapag yung Kristiyano yung piloto o yung mga sasakyan, yung mga barko, mawawala. Mararapture. Tapos, sa ikalawang pagbabalik naman ng Panginoon, yung second coming, lahat ng mga mata, lahat ng tao may kita ang pagbabalik ng Panginoon, nakasakay sa kabayo. Kasama yung mga tinubos ng Panginoon, nakasakay din ng kabayo. Nagliliwanag, nakaputi. Okay? Mas ipapaliwanag ko po sa inyo yan, kasama po yung timeline in the end times para maunawaan po natin. Okay? Ngayon lang po ay sa series na ito, yung mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Okay? Tignan pa po natin. Na-search ko po na kung ang kapanahonan ni Noah at saka ni Lot, grabe po yung kalaswaan, yung pag-ibig sa sarili, ganun din po sa kapanahonan natin. Okay? Meron at least 29 countries that nilegalize na yung same-sex marriage. Yung babae sa babae, tomboy, kinakasal, nilegalize na rin yung abortion. Okay? Na anytime, kapag pupunta ka sa para ipapa-abort mo na yung bata, kung ayaw mo na, kasi nga yung nagkamali, o kaya ay nasiyahan lang pero ayaw ng responsibilidad, pupunta na rin sa clinic na kahit magwawalong taon na, magwawalong buwan na, i-abort. May buhay na yun, bata na yun. Legal na sa kanila, walang kaso. Okay? Tapos, legal na rin yung divorce. Okay? Sino-sino po yung mga bansa na yan na nilegalize yung same-sex marriage, abortion, at saka divorce? Okay? In alphabetical number po, no? Argentina, Belgium, Brazil, Britain or Great Britain, Canada, Colombia, Denmark, England, France, Finland, Germany. Dito po sa Germany, pumasa na sa batas nila na sa CR, okay na magsama yung babae at lalaki. Legal na sa kanila yun. Okay. Pakaraniwan na lang yun. Okay na sa kanila yun, yung babae. Sana, magugulat ka eh. Ba't ka pumasok dito? Doon ka, tatapo kasi sigaw ka. Pero sa kanila, normal na yun. Okay. Greenland, Iceland, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Scotland, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Taiwan. Yung Thailand, isama na rin po natin kasi yung kahit mga Pilipino-Pilipina, pumupunta na rin para yung transgender, napapanood yun sa Jessica Soho, sa na yung mga babae, gustong maging lalaki, napapapalit sila, napapabigote, napapaiksi na katulad ni Charles Pipenko. Okay? Tapos, yung Taiwan, sila yung unang nag-legalize na okay na nga yung same-sex marriage. Uruguay, United Kingdom, and United States. Diyan sa United States, napanood ko pa na yearly may celebration yung mga bakla at saka mga tomboy. May parada yan sila, may rally sila. Okay? Sineselebrate nila. Ibig sabihin, talamak na talaga, sukdulan na yung kalaswaan. Sa Australia nga, may isang university doon na ini-encourage, subject po nila, university in Australia na pinapag-aralan, ini-encourage pa yung mga kabataan na
Kapag gusto mong maging bakla o maging tomboy o magpapalit ka, it's okay lang. Kasi may kalayaan tayo, may freedom, at saka yun naman kasi nararamdaman mo, kailangan sundin natin yung nararamdaman mo, kaysa nasasaktan ka, nahihirapan ka, okay lang, nailabas mo ang feeling mo. May mga ganong subject sila. Okay? Kaya, isa po yan sa kapalatandaan. Nung panahon ni Noah, nung panahon ni Lot, at yung kapanahon na natin. Okay? At very, very alarming po yan. Isa pong headline na nakakot sa akin kung bakit dito po yung pinag-aralan ko, yung last week lang yung message ni Papa. Okay? Naging headline po yan sa dyaryo, sa TV, sa internet. Ito po yung sabi ni Papa dun sa Rome. Pope Francis has called in a new documentary for the creation of civil union laws, giving his clean support today for the rights of the same-sex couples while breaking from the official teaching of the Roman Catholic Church. Isipin niyo po yun, ano? Hindi po ba tayo magre-react dyan na yung pinaka-leader na, yung Santo Papa na para sa kanya, i-civil union, gawin na raw talagang batas. At sabi pa niya, sinusuportahan niya, suportahan na rin natin na itong same-sex marriage couple, well, breaking. Marami pa pong mga malalaso, may tinatawag pa ngayong polygamous, yung sa isang bahay, tatlo. Okay. Kay Corina Sanchez nga, nagpalitan sila ng asawa. Magkapatid, magkapitbahay, nagpalitan. Dati mga nakakabigla yan noon. Ngayon, pagkaraniwan na lang yan. Okay? Kaya, ibig sabihin, kung babasahin natin yung end times, talagang tayo ay nasa last days in the last days. Na anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon. Okay? Kasi itong pagsang-ayon ni Santo Papa ay nagbigay ng lakas ng loob yan, ng tapang, hudyat sa mga Katoliko na, si Papa naman, okay naman pala kay Papa eh. Okay naman po sa kanya eh. Siyempre, imbis na siya yung namumuno na pagbawalan, itinuro sa salita ng Panginoon, ay siya pa yung bibigay ng nag-uudyok na suportahan at illegalize. Okay? Kaya saan papunta po yung mundo natin? Papunta ito sa pagkabulok. Kaya dahil sa kasamaan, dahil sa kalaswahan, lahat, sigurado mag-i-increase pa yung crisis. Kaya etong COVID-19, kung babasahin po natin ito, ay grace ito ng Panginoon. Ito ay strong warning. Matinding babala ito ng Panginoon. Kasi first time in the history na buong mundo, mula multi-billionaire, mga dambuhalang kumpanya, airline, shipping company, mga artista, presidente, politiko, mahirap, lahat, ay talagang tinamaan. Nagkaroon tayo ng pagliliglig talaga, shinig talaga, wala talagang ano. Maaaring sabihin natin ito ay parang parusa, hindi, pero ito ay grace pa rin ng Panginoon. Talagang strong warning na siya, babala na talaga. Na kailangan sabi nga ng 2 Chronicle chapter 7 verse 14 na, if my people who are called by my name will humble themselves, turn from their wicked sin, and I will answer their prayer, and I will hear their land. Kailangan daw ngayon ay magpakumbaba, humingi ng tawad, magbalik loob sa Kanya, mabuhay ng kabanalan, ng purity. Sa nababasa ko po, parang sa iba, parang hindi naman nila nakita. Parang normal pa rin. Wala naman na yan, COVID lang yan, Okay. Parang hindi na bigyan na babala, parang ordinary pa lang ang buhay. Okay?
tayo dapat mabigla. Okay? Kailangan binabasa natin. Dahil sabi ng Panginoon, maging mapagmatsyag kayo. Watch and pray. Basahin ninyo ang kapanahunan. Kumbaga sa ngayon ay isang babaeng malapit ng mga anak, yung hinog na. Kaya kita niyo po, maya't-maya ang balita, yung mga lindol, mga earthquake, mga bagyo, at sa buong mundo ngayon, kabit po talaga yung kaguluhan. Sa Thailand, pinuprotesta nila ngayon yung royal, yung prime minister, kasi yung prime minister doon, yung pinaka-king nila, grabe po yun, 4 ang naging asawa, 20 yung kabit. Sobra naman ito. Okay? At doon din sa Africa, nung nag-internet sila Pastor Chia, tinanong kami nung Martes, yung doon naman sa Africa talaga nagkakagulo rin, may kaguluhan. And even dito sa bansa rin natin, etong ko lang nalaman, yung recruitment ng NPA. Yung mga nanay ay dumudulog sa Supreme Court at saka nagrarally sa UP dahil ang mga anak nila, inaasahan nila kaya pinadala sa eskwelahan para mag-aral. At para kapag makapagtapos ay makatulong. Kaya nga pinapag-aral eh. Pero doon pala sa eskwelahan ng Universidad ng UP, doon sila nare-recruit. May mga NPA doon na talagang nag-aaral. Intentionally. Mag-aaral siya para makapag-recruit at sa gabi nag-NPA. Okay? At meron niyang nagsiwalat. Okay? Dahil sabi niya, naawa siya sa buhay ng mga kabataan. Kasi malalambot pa ang isipan nila, madali pa silang madoktrinahan. Okay? Nung ako po ay nasa Balunggaw, nakapagturo ako sa sundalo, kasama ko sila sa seminar, tinuro rin nila yung mga Marxism, yung mga communist, kung ano yung mga ng komunis. Sabi nila, wala kayong mapapakinabangan dito, mga pambubulag yan, mga greediness yan, mga pansarili, kapakanan nila yan, mga pagre-rebelde yan sa pamahalaan, sa Diyos. Okay? Ang mga kabataan naman, dahil maalab sila, unang-una, sama-sama lang, barka-barkada, hanggang dudukrinahan na, tapos, sasama sa rally, biri mo, imbis na mag-aaral, nasa rally, tapos, lumalalim na sa doktrina, mamumundok na, at hindi lang mamumundok, may hawak ng baril. Biri mo, ang mga tinatarget ngayon, yung mga 16 years old, yung kapapasok pa lang sa college. Biri mo, 16 years old, dahil napabarkada, napalayo, sinusunod na kung ano yung gusto nila, hindi na nagpapasakaw sa magulang, sinusunod na. Kasi ang itinuturo ay pagmamahal sa bansa, maging makabayan. Ito yung totoong pag-ibig. Kaya sila talaga ay patay kung patay. Willing silang mamatay. Okay? Kaya, kung titignan po natin, ay pasama na po ng pasama yung mundo natin. Okay, let's move on. Okay. Isa pa pong palatandaan, but mark this, there will be terrible time in the last days. People will lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. At balikan natin, tatalakayin muna natin yan. Okay, isa pa rin pa ang palatandaan na tayo nasa huling kapanahunan na, ang mga tao ay sobrang pagmamahal sa kanilang sarili. Hindi naman masamang mahalin natin yung sarili natin, dapat nating mahalin yung ating sarili. Pero kapag sobrang pagmamahal na sa sarili, tapos sobrang pagmamahal sa pera, ayan. Okay? Kaya buti po tayo may takot sa Panginoon na okay po na kumita po tayo ng pera. Dapat kumita po tayo ng pera. Pero kapag araw pa ba naman ng linggo, imbis tayo ay nasa Panginoon, kung
Araw pa ba naman ng linggo, para ano, buti po tayo may takot sa Panginoon. Talagang hindi po tayo nagpapagpapaya sa pagdalo po natin sa gawain. Kasi kapag puro pagkita na lang tayo ng pera at wala na tayong time sa Panginoon, mas mahal na natin yung pera. Okay? Ang tao ngayon ay magiging mayabang, proud, abusive, disobedient to their parents. Marami ba kayong kilalang kabataan masuwayin sa magulang? Ha? Hello? Marami. Marami po, marami. Marami. Okay. Disobedient to their parents. Okay. Ungrateful. Ibig sabihin na ungrateful, in Tagalog, kulang rin sa pasasalamat. Okay. Kulang sa pagtanaw. At nabubuhay sa kabanalan. Hindi ko na nga po sinali dyan yung very alarming statistic po ng mga youth. Baka next time po na sa kabataan ngayon, bata pa, naninigarilyo na. Ilang porsyento ngayon ang nanonood ng pornography, including Christian. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ingat. Mas madali na ngayong itago ang kasalanan. Meron ka lang cellphone, meron ka lang internet, magkukulong ka kung saan madaling itago ang kasalanan. Pero sabi nga sa isang quotation, it may be a secret sin, but big scandal in heaven. Sa lupa ay nakatago raw na kasalanan, pero sa langit, malaking iskandalo. Bakit malaking iskandalo? Kita-kita ng mga anghel Uy, ano pinapanood mo dyan? Ang sinisilin mo, ano ginagawa mo dyan? Lagi natin tatandaan sa ating pag-iisa, tatlo ang nakakakita sa atin. Una ang Diyos, ang mga anghel, at ang mga demonyo. Kaya kapag ikaw ay nasa isang kwarto, may ginagawa kang milagro, akala mo wala nakakakita sa'yo, tatlo ang nakakakita sa'yo. Ang Diyos, ang mga demonyo, at ang mga anghel. Okay? Next. Without love, unforgiving. Okay, ito yung puno ng galit at sama ng loob. Slanderous. Kita niyo yung pagmumura ngayon, pangkaraniwan na lang. Okay, pagsasalita ng mga curse. Without self-control. Okay? Yung pagpupuyat na wala namang kahabuhulugan, kailangan natin ng self-control. Kahit yung mga anak ko, pinagsasabihan ko yan. Kailangan mo rin ng self-control. Okay? Kung nagpupuyat ka sa walang kabuluhan, wala ka ng control. Okay. Sabihin natin, self-control. Self-control. Sino magkukontrol? Sarili mo. Hindi ka makakontrol ng magulang Tayo, kita nyo mga yun, wala ng self-control. Brutal. Grabe, brutal dati kamangha-mangha yung mga ngayon na ginahasa, bibihira. Ngayon, si Lola ginahasa. Nilagay sa drum, nilibing. Okay, yung sa Laguna, yung batang binaril, pinatay. Okay? Treacherous, rash, conceited, lover of pleasure. Lover of pleasure, ibig sabihin, mas gusto yung layaw ng katawan. Rather, lovers of God. Okay? Mas sinusunod yung hilig ng katawan, mga pleasure, kesa sa pag-ibig sa Diyos. Let's move on. Okay. Dati po, hindi pa hayagan. Ito po, Church of Satan po yan. Okay. Lantaran na po yan. Meron sa Amerika at saka sa Colombia. Kita niyo po yung cross, pabaliktad. Blasphemy yan Tsaka talagang kita niyo po yung nasa altar,
Yung inaapakan niya, yung demonic sign niyan eh. Okay. Ayan po yung minister nila. Ang ganda, excellent yung tiles, ang ganda ng kulay. Pero nasa harap po mga demonyo. Okay. Church of Satan. At ang mga nag-aano po dyan ay mga celebrity, mga multi-millionaire. Ganon sila binulag. Okay, isa pang ganito po yung ginagawa po nila. Marami pa pong clipping niya, pero hindi na po natin, baka hindi niyo po kayanin yung mga yung iba dyan ay censored. Yan po, nagkakaaliwan sila, mga malalaswa, pangkaraniwan na lang. Yan yung espiritu na katulad ng Sodom at Gomorrah. Okay. Balik po tayo, sabi ng Panginoon, remember Lot's wife. Bakit sinabi ng Panginoon, remember Lot's wife? Yung binanalaan kasi sila Lot na umalis, bukas gugunawin ng ang Sodom ng Gomorrah. Biruin mo mga bolang apoy at saka brimstone. Di ba yung mga yelo mga maliliit, yung umulan masakit na? Lalo na yung mga brimstone, yung para bang yung pumutok yung bulkan na gano'n na maapoy, tapos mga bola-bolang apoy, binalaan yung pamilya ni Lot. Sabi niya, bukas, maaga, bilisan ninyo, pumunta kayo sa Sowar. Doon ang refuge nyo, doon ang protection nyo. Yung asawa ni Lot, maaga rin gumising, naghanda. Sabi ng anghel, bilisan nyo na, bilisan nyo na! Walang lilingon! Walang lilingon, tuloy lilingon, papunta na kayo ron. Hindi mo siya, ay, pastor naman tatay ko, nanay ko naman, naglilingkod sa church. Hindi, kanya-kanyang kaligtasan ito. At saka, strong message ng anghel na huwag lilingon eh. Kasi ang problema doon, hindi yung paglingon. Yung puso niya. Hindi niya maiwan yung lumang buhay niya, yung kasayahan, yung kalayawan. At pagkakamali rin kasi ito ni Lot. Wala po tayong mababasa na si Lot ay nag-build ng altar kahit isang beses. Hindi katulad ni Abraham, maya't maya nag-build siya ng altar. Kaya napakahalaga po sa atin yung gabi-gabi family altar. Kasalanan din yun ni Lot eh. Siya yung tatay eh. Siya yung head. Hindi niya madisiplina yung asawa niya. Hindi sila nagbibuild ng altar. Yun ang pinagkaiba ni Abraham. Si Abraham maya't maya nagbibuild ng altar. Papapakita na may takot siya sa Diyos, mahalaga sa kanya ang Diyos, priority niya ang Diyos, handa siyang magsakripisyo, handa siyang sumunod sa Panginoon, magpasubmit. Ano pa po makikita natin dito? Individually ang pagpasok sa langit. At sa mga susunod na buwan, papag-aralan po natin yung heaven at saka hell. Lahat ng patungkol na bagay sa end time, sa last days, pag-aaralan po natin yan. Para po tayo ay magkaroon ng pakunawa, maliwanagan tayo, at magdala ito sa atin ng takot at malalim na pagsunod sa Panginoon. Okay? Kung ganyan po ba naman ang atmosphere sa buong mundo? Okay, may Church of Satan na, tapos sa loob ng templo. Meron pa nga sacrifice na ginagawa yan eh. Hindi ko na lang po nilagay sa picture eh. Sa altar po ng mga Church of Satan, yung babae doon, pinahihiga nila, tapos pinanonood. Grabe po. Okay? Para yung i-express daw yung pag-ibig. Ipahayag daw, ipakita. Grabe pagkabulang pang ginagawa ng kaaway. Okay? At ang mga tao, tumang-tuwa pa dyan. Okay? Gustong-gusto nila yan. Amen? Jezebel spirit yan eh. Okay? Tapos nilalagay ngayon sa YouTube.
na kahit bata, kay matanda, walang inaano si Satan, kay matanda, kay senior citizen, kay ano, basta target ka niya. Okay? Amen? Next. Isa pang sign na malapit na dumating ang Panginoon, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dahil sa sobrang kalayawan na, sa sobrang pagmamahal sa sarili, dahil sa pleasure, wala nang pagmamahal sa Diyos, sobrang kasamaan na raw. Talagang sukdulan na. Yung pag-ibig ng marami, manlalamig. The love of most will grow cold. And even elect madadaya, madidisip. Kaya, pananagutan ng pastor, responsibilidad ng pastor, accountable ang pastor, na maya't maya bigyan ng babala yung mga kapatiran. Etong panahon na ito, critical. Huwag nating ipakita sa Panginoon, tayo ay nanlalamig. Okay lang na sa labas malamig, maginaw, mahangin, pero ang puso natin, huwag tayong manlalamig. Papaano kung dumating ang Panginoon? Nag-rapture. Pag nag-rapture daw, tuloy pa rin ang buhay dito. Kaya lang, iba na yung magro-rule and reign. Yung Antichrist. Na hindi ka makakabili, hindi ka makakapasok, hindi ka makakapaggasolina, wala lahat, malibang may tataka o magpatataka ng 666, yung mark of the beast, yung tatak ng halimaw. Hindi po tatak ng sardinas yan, tatak yan ng halimaw. Okay? Na, etong ginagawa sa atin ay dress rehearsal. Kita niyo po sa district, pumupunta kami dyan, ako hindi pinapasok eh, wala kang face shield. Bili ka muna ron. Buti nga yan, 20 pesos na lang. Okay. Hindi talaga nag-ano, quarantine, wala kang, eto pa lang wala kang quarantine pass, wala kang face shield, wala kang face mask, hindi ka mamapasukin. Kapag dumating, yung pagro-rule and reign ng Antichrist, kawawa yung may iwan. May pag-asa pa naman sila na maligtas. Kunyari, sasabihin, mapapatatak ka? Hindi, ayaw magpatatak eh. O sige, pugut ang ulo mo. Pugutan ang ulo. Yun na lang ang tanging kaligtasan ng magiging Kristiyano. Itatwa mo yung mark of the beast, yung tatak na 666, at ang kapalit, ang kabayaran, pugot ang ulo. Di ba yung mga ISIS ngayon, pangkaraniwan na lang sa kanila yan? Di ba yung pinupugutan? Minsan nga, bata pa yung pinapupugot eh. O, pugutan mo na ng ulo. Okay? Kaya, seryosong bagay po ito. Baka, sabi lang, Pastor, bakit hindi ka nagsabi? Ganito pala. Pastor, bakit di mo kami dinalaw, binisita? Biray mo, yung mga mararapture, magkakaroon po ng marriage supper of the Lamb. Magkakaroon ng, lahat tayo haharap sa judgment seat. Para bigyan ng gantimpala, lunsod na ginawa natin dito, yung may iwan, 7 taon sila na makakaranas ng Great Tribulation. 1 linggo nga lang, bibigay ka na. Yung wala kang makain, wala lahat, talagang, susuko ka na, magpapatata ka na. Okay? Ang kapalit naman nun, yung kaluluwa mo. Kaya kailangan po, huwag tayo manlalamig. At wala kang matatakasan kasi madali na lang tayong mahuli ngayon eh. 1 linggo lang, 1 araw lang, madali ka nang mahuli. At darating po ang panahon, wala na yung mga credit card. Ang sasakyan ngayon, wala nang susi. Microchip na lang. Sa Amerika po, may mga sasakyan na dyan na almost 500,000, wala nang nagdadrive, meron na.
Yung mga naghahakot ng basura, hindi wala ng driver. Computer na lahat. Sa susunod na mga panahon, may i-implant na microchip. Yung mamimili ka, itatapat lang doon, i-withdraw ka, magdadrive ka, wala na lahat. I-implant yung microchip. Yung identity mo, yung ano mo, nandoon lahat. Yung one card. Okay? Isa pa pong palatandaan yan. Okay? Kaya, nawa dumating sa puso natin yung takot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpaiwan. Okay? Kawawa yung magpapaiwan. Okay? Hello? Sabi, pastor, bakit di ka nagbabala? Ba't di mo kami sinabihan ganito pala? Okay? Kaya huwag tayong manlalamig. Okay? At saka individual ito. Personal, hindi ibig sabihin, nanay mo, tatay mo, papasok sa langit, pastor nanay mo, naglilingkod. Hindi, individual ito. Hindi kasama itong, hindi ito package na isang pamilya okay na, sakop na lahat, individual. Kasi parang yung iba, yung strong warning, hindi hindi pa. Pero yung warning, ano ba naman yung lumingon lang? Ano ba naman yung isang lingon lang? Matinding babala, sabi na nga lang angin, ayan na, bababa na yung mga branches, mga bola, bili na, huwag nang lilingon. Kasi ang issue ron, hindi yung paglingon yung laman ng puso niya. Okay? At yung kasalanan na yun, nagbunga ng kasalanan. Kung itutuloy niyo yung pagbasa ron, dahil wala na yung asawa ni Lot, si Lot ngayon, sinipingan yung mga anak niya. Kaya ang kasalanan, nanganganak ng marami pang kasalanan. Saan nagsimula yan? Si Lot hindi nagbibuild ng altar. Hindi niya ginagather yung mga pamilya niya na mag-family altar. Hindi katulad ni Abraham, nagpa-family altar. Kaya ito po, napakaganda po ito, yung ginagawa natin, yung family altar. Yung gabi-gabi, nagtsatsaga tayo. Kasi kung mababasa niyo po sa Bible reading sa Revelation, ang masama raw, lalong magpapakasama. Ang mga banal at matutuwid, lalong magpapakabanal at magpapakasama. Labanan niya ng maliwanag at dilim, ng mabuti at masama. Okay. At yung mga desisyong ginagawa natin ngayon, ang magdidetermina in the future. Okay? Next. Eto nga po, last year, kilala niyo po si Marty Sampson. Yung kinakanta natin dito, there is none like you, you are my world, you are my key. Composer po yan ng Hillsong. 16 years old pa lang, nasa church na. Producer yan. Worship leader. Noong last year, nag-post siya sa Instagram, tinaligdan niya yung Kristyanismo. Ang sabi ni Marty Sampson, Hillsong worship leader, I'm genuinely losing my faith. May isa pa nga dyan, yung sa Hillsong, bakla pala. Tapos pinakita pa sa entablado, doon pa sila nagkisan. Kita niyo po yung karumal-dumal. Okay? Na-infiltrate na pasok. Worship leader. Composer. Anointed. Ang galing kumanta. Kilala. Famous. Very popular. Bata pa lang, nasa loob na ng church. Magugulat ka ngayon, tinalikuran ang pananampalataya. Okay? Kaya, tayo rin pong mga magulang, at least sa loob ng bahay natin, pananagutan natin yung mga anak natin. Okay? Mga anak, huwag kayong manlalamig.
I tell you. Okay? Huwag niyong ipakita sa panahon ito. Very critical. Anytime, any moment, pwedeng dumating ang rapture. Pwedeng bumalik ang Panginoon. Okay? Eh, mahirap sisisihin ka ng, Mama, bakit? Ba't wala ka na? Okay? Responsibilidad po natin yan. Okay? Kaya nga, ang church natin ay walang tigil sa pananalangin at pag-aayuno. Okay? Ako nga, kahit umihilab ang tiyan ko, talagang kahit pumapayat na ako, tuloy yung pag-aayuno. Pananalangin. Para sa mga kapatiran natin na lalamig. Okay? Yun ano natin, na yung mabubuting bagay na sinimula, ay ipagpatuloy. Ang tinitignan kasi ng Diyos, hindi yung gaano kabilis, gaano kaganda na tumakbo. Ang tinitignan ng Diyos, yung finishing strong. Yung tumatakbo ka talaga. Kaya araw-araw, gumagawa tayo ng desisyon. Kaya nga napag-aralan natin yung 10 virgin, yung 5 ay wise, yung 5 ay foolish. Kasi sila nagpabaya, nag-ignore sila, hindi sila nakinig, dumating ang Panginoon, wala silang iliwan, symbolizing of the Holy Spirit, hindi sila feel. Eh sabi nila, bibili kami. Eh nung pagbalik nila, ang sabi ng Panginoon, kumakatok sila eh. Papasukin nyo kami. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Unawain po natin ang Panginoong Yesus ay hindi makakalimutin. Of course, kilala niya. Ang tinutukoy niya, wala ka ng relasyon sa akin eh. At sino tayo para hindi i-spare ng Panginoon? Sabi nga ni Ruth Graham, yung asawa ni Billy Graham, sabi niya, if America will not judge by God, God will make apology to the Sodom and Gomorrah. Ang ibig sabihin niya, walang pinipili ang Diyos. Kung ngayon ang kakapanahunan, ang mga tao dito sa Amerika, wala nang takot sa Diyos, puro pagmamahal sa sarili nila, ang Diyos hihingi ng sorry doon sa Sodom at Gomorrah. Hindi nga ganun ang Diyos. I-judge niya ang bawat isa alunsunod sa mga bagay na ginawa natin dito. Kaya ingatan po natin yung panlalamig. Kaya yung pagpapaalalahanan. Kaya nga ang tanong palagi nadadagdagan ba ang pag-ibig ko sa Diyos o nababawasan na? Ulitin ko po. Ang pag-ibig ko ba sa Diyos ay nadadagdagan o ang pag-ibig ko ba sa Diyos ay nababawasan na? Pinasok na ba ng ibang bagay ang puso ko? Na ipinagpalit ko na siya sa isang bagay? Guloy mo sasabihin ng Panginoon, hindi kita kinala. I never knew you. Sinarado na eh. Guloy mo yung daranasin mo pag naiwan ka dito. Great Tribulation. May tatlo po kasing katuruan dyan yung pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Yung sabi nila ay makakaranas pa raw ang mga Kristiyano ng paghihirap, yung Great Tribulation. At tinuro sa amin na sa Bible School. Pero sa pagkakaunawa ko, in a biblical pattern, in the days of Noah at saka ni Lot, inalis muna yung sila Noah eh. Si Lot, inalis muna eh. Bago dumating yung baha, bago dumating yung apoy, yung mga brimstone. Kaya tayo, aalisin muna tayo ng Panginoon. Ira-rapture ka muna. Na hindi ka makakaranas ng Great Tribulation. Yung tatakan ng Antichrist. Papaano kapag naiwan? Pupunta sa church, Pastor, nasaan na kayo? Pastor, sana? Wala na eh. Hello? Kaya, yung mga mahal po natin sa buhay, babaalayaan na natin. At dito po tayo magtatapos. Last slide. If He did not spare the ancient world
when he broke the flood on his ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. Eh kung hindi niya nga raw in-spare yung tao nung unang panahon, eh libo rin ang namatay eh. Kasi nung matapos na yung sabi ng Diyos eh, o lahat ng uri ng hayop, pares-pares, babae at lalaki, mula elepante, leon, tigre, manok, pusa, ipasok nyo, Noah. Eh nung nakapasok na lahat, nakapasok na sila Noah, ang Diyos na mismo ang nagsara ng pintuan. At nung nagsara na, andun na yung judgment ng Panginoon. Yung baha. Yung iba nagtatatakbo sa bundok, sa puno. Ang tangi lang nilang kaligtasan ay nasa arko, which is the type of Lord Jesus Christ. At si Noah, habang nagbibuild siya ng arko, nangangaral siya. Tinawag nga siya preacher of righteousness. Biruin mo si Noah, nangaral ng 120 years, walang nakinig. Biruin mo, ang tagal! Ang tagal! Si Noah walang sawa. Siyempre, habang siguro nagpamartilyo na may nakakasalubong siya, o Noah, anong ginagawa mo? May darating na baha eh. Baliw talaga ito si Noah. O Noah, anong ginagawa mo? May darating na baha. Paggabi, nangangaral siya, magsisi kayo. Walang nakikinig. Kapanahunan din natin ngayon. Hindi sila nakikinig. Sobrang lambot ng ulo. Okay? Pero kapag andyan na, ayan na. Ayan na. Okay. Kaya nga ang sabi eh, the pain of discipline, the pain of regret is more painful than the pain of discipline. Kaya yung mga nanay, panay pangaral sa mga anak, akala naman ng mga anak, galit na galit ang mga magulang, hater. Hindi, ang mga magulang ay trainer. Kasi kung hindi ka sinusuway, hindi ka binababalaan, hindi ka mahal. Eh ako ba naman, anong pakialam ko sa may ibang bata dyan? Hindi ko naman sila kaano-ano. Eh siyempre, eto mga anak ko, gising ng maaga, linggo na, magsisimba. Ipananagutan natin sila. Okay? Kaya magbigay tayo, tulungan natin si Noah, magtulungan po tayo ngayon. Abutin natin lahat. Unang mga mahal natin sa buhay. Matitiis po ba natin, ikaw nasa langit, sila nasa impyerno? Parang yung mayaman at saka si Lazaro. Di ba sabi niya, Lord, ang init! Bigyan mo ako rito ng sesto. O kaya ng vitamin. Kung wala, yung Gatorade na lang. O alkaline. Kasi ang init eh. Sabi ni Abraham, hindi, nagpakasarap ka na dyan eh. Ikalawang request. Yung mayaman pala utos eh. O sige, hayaan mo si Lazaro, mabuhay. Papuntahin, kasi may 5 pa akong kapatid. Mag-Bible study sila. Para yung paghihirap na nararanasan ko rito, hindi nila maranasan. Yung mga nasa impyerno pala, mas concerned sila kaysa sa atin. Di ba? Concerned sila. At saka nagkakakilala eh. Nakilala ng mayaman si Abraham. Eh si Abraham nabuhay ng matagal na, nasa lumang tipan. Magkakakilala pala tayo. Kaya yung iba, diyan ka pala nagpunta. Wala kasi sa di ba? At pagkatapos doon, hindi na pala pwedeng mamasyal ang mga kaluluwa. Kasi ang sabi ni Abraham, yung mga nandyan, dyan na kayo forever. Yung dito, forever na rin. Isipin nyo kung lahat ng mga kaluluwa mula ng lumang tipan na mamasyal, ano na itsura ng mundo natin? Kung lahat sila na mamasyal, yung kurtina humangin. Yung laginig. Yung haluskos, may amoy burak. Hindi po yung kaluluwa nila, mga demonyo yun, mga familiar spirit. Kasi kung lahat ng kaluluwa mula noong pa, mamamasyal dito,
Puno na. Pag magulo na ang mundo natin. Biro mo, kumakain ka, katabi mo pala. Walang ganun. Hindi na sila pwede mamasya. Okay? Eh, ano yung lumakas yung yung kortina, yung ilagay na yung tunog. Mga demonyo nga yun. At saka minsan, kaiisip mo na rin. Di ba? Wala pa nga, i-imagine mo na. Sa amin nga, kala mo hindi, pusa lang yan. Kinakangkal yung basura natin. Naunawahan po ba natin? Gayahin po natin si Noah. Magbigay ng mabala. Yung iba hindi nakuha sa COVID, yung strong warning ng Panginoon. Eh ano pa? Okay? Kaya yung orasan ng Panginoon, yung pagdating ng Panginoon, at isa pang palatandaan, malapit na dumating ang Panginoon, the good news will be preached. Lahat ng salita ng Diyos, ipapangaral. Lahat ng tao dapat makapakinig ng salita ng Diyos. Bakit? Tanong niyo kung ano. Bakit? Bakit? Para kapag humarap ang isang tao sa Diyos, hindi niya sasabihin na, ba't walang nangaral sa akin? Ba't walang bumisita sa akin? Eh sa langit daw may TV, may screen. Hindi, may bumisita sa iyo eh. Naka-record yan eh. Oh. Itong oras, itong ano, nireject mo nga eh, nagtago ka nga eh. Sabi mo, may pupuntahan ka pa eh, nagsinungaling ka pa nga eh. Hindi mo maitidinan niya, may TV sa langit eh. Di ba? Di ba? Wala na siya may ikakailan na, ba't walang nangaral sa akin? Walang nababala. Kaya kailangan lahat makapakinig. Eh ngayon, ano na po eh? Massive na eh. Kaya yung mga Facebook mo, gamitin niyo po yan. Hello? Nabigay ng babala. Gamit. Kaya nga inalaw yan ng Panginoon in the wisdom of God para yung technology na yan, yan po yung iano natin. Yung last days, yung mga message, yung ano, darating ng Panginoon, be prepared to meet your God. At least, kung hindi man sila nakinig o nag-response, eh, yan ang pagpili mo eh. Hindi ka nakinig eh. Wala na tayo magagawa. Eh, kahit ang Diyos walang magagawa, eh, napinili mo eh. Yan ang destiny mo eh. Pinilit mo eh. Okay? At least tayo may ginawa. Katulad kay Noah, nagtiyaga siya. Hindi mo, 120 years. Nangangaral. Walang tigil. At nung nakumpleto na, ay hindi na judgment ang Panginoon. Kaya tayo po, matinding babala sa COVID, dress rehearsal, pinakikita na sa atin ng Panginoon, handang-handa na hinug na ang mundo, pinakita na yung mga countries na inaalam ang same-sex marriage at divorce at abortion. Huwag po tayong manlalamig. Magpaalalahanan tayo. Okay? At ang kaligtasan ay individual. Huwag nating gayahin si Lot na titingin pa sa likuran. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ang tawagan natin yung sila. Hallelujah. Awitan po natin ang